turn your Bibles with us to Philippians 3, beginning verse 17 up to 21. Last week po, I was not able to join our Lord's Day gathering dahil kung alam niyo po, one of our pulpit ministers, Jo Marie, is now living in DGC. Doon po siya nagtatrabaho. So meron din po tayong member from Mariveles, si Sister Kat, na nakatira doon. So minarapat po namin mag-visit, mag-Lord's Day po doon. So nakapag-preach po ako ng gospel, nakapag-celebrate kami sama-sama. And I praise God for our Pastor Leo that was able to fill in for me. And totoo nga, ang dami natin ngayon sa AM. And ang dami natin sa PM, meron pa tayong youth service. So technically tuwing Sundays, unti-unti magiging 3 yung services natin. But the Lord has been good and is good to us. Nawa, gabayan pa tayo ng Diyos. Kung handa na po makinig, can you say amen? At sa mga paborito niyong linya mula sa akin, hindi dito, bata lang yan. Tingin dito, bata lang yan. Alright, Philippians 3. Mga kapatid, before we go to the text, I just want to say na una, this month is June, naalala ko po, Father's Day din po noon, na around 2018, Father's Day po yun. Nag-preach po ako dun sa Wanam, yung HTM dati. And then, naya po ako nila Kuya Joseph. Yan, si Kuya Joseph sa likod, si Kuya Chris, na mamayang hapon na-attend, Kuya Rubel, and sila Kuya Marlon. And then sabi sa akin, Pas, baka pwede kang makipellowship sa mga kalalakihan mamaya. Tapos, may service pa po kami mamayang gabi. Yan, kasama si Kuya Ray dyan. So, may service pa po kasi kami mamayang gabi, ang sabi ko. Ang sabi naman ni Kuya Ray, okay lang pastor, gabi pa naman. 6. So, sabi ko, sige, sinama ko si Cholo, na hapon din umaten. Sinama ko si Cholo, and then sabi ko, Cholo, sumama ko, fellowship lang tayo with the brothers and sisters or the brothers from HTM. So, nung gabi pong yun, kumain kami. And then, sinabi po sa akin nila Ninong Ray na, Pastor, baka pwedeng ikaw na yung magpastor sa church. Ngayon, since alam ko po yung history, alam ko po yung, paano, may idea ako. Parang nag-hesitate po ako doon. Hesitate ako kasi una, naas na po ako ng tatay ko na pumalit sa kanya. Tapos pangalawa, parang, kasi during that time, wala talagang pastor yung HTM. Feeling ko baka hindi ako yung tinatawag ng Lord para sa church nito. So, pinag-isipan ko muna, pinagdasal, tinanong ko po yung mga kasama ko, sila Joanne, sila Nika, na kung kami nila Carl, wala pang tattoo si Carl noon, yung time na yun, kinausap namin, at sinabi namin na inaalok ako dito, paano gagawin natin. And then sinabi ko, ang sunod ko pong sinabihan, yung aking ama, si Pastor William, ang prayer ko, Lord, kung i-bless niyo po ako, oo ako dito sa calling na ito. So, nung sinabi ng aking ama, sige, nandiyan naman yung tita mo, sige, tuloy mo na. So, nung tinuloy ko po, medyo excited po ako noon. Excited. Na gusto ko magsimula ng mga churches, gusto ko mag-train ng mga tao, yung gospel ministry gusto kong simulan. Ngayon, ang problema, di naman talaga yun yung hanap, or parang hindi pa iyon yung nakikita nila Kuya Ray, nila Tita Pe. Para sa kanila, gusto lang talaga nila may magpastor at magturo ng Bible. At many years po, ang kinailangan, bago magkaroon ng alignment yung aming nakikita in the future. Kinailangan pong maging patient ako at maging patient sila sa akin. Pagdating sa mga gusto namin mangyari sa church kasi hindi siya overnight na mangyayari. May mga bagay akong gusto mangyari, may mga bagay akong nakikita sa scripture na dapat malagay. Pero like Pastor Jeff said nung Friday, hindi mo kailangang magmadali. And kaya ko po nasasabi to kasi, ang nag-stick po sa lahat ng, ang nag-stick sa lahat ng struggle, sa lahat ng failures ko against the leadership, sa lahat ng offenses na na-receive ko from the leadership, nasaktan ko sila, nasaktan nila ako, vice versa. Ang pinaka nag-stick, yung gospel. Yun yung nag-stick. Lahat nabigo eh. Nabigo ako, nabigo sila sa akin, nabigo ako sa kanila. Ang nag-stick
Si Jesus ay namatay para sa atin. At yun din yung last meeting namin, last Sunday, yun pa rin yung nag-stick. Yun pa rin yung naiwan. That Jesus died for us. That the most important role of the church is to stand in the Word of God for the gospel of Christ. Sabi ni Paul, walang saysay ang faith natin, yung pinapaniwalaan natin, kung hindi nag-resurrect si Jesus. So we always go back to the main point. I remember last year, sabi ko sa isang member na parang nararamdaman ko na I have to. It's been a long season. Sabi ko, napapagod na rin ako. And kausap ko that time si Regina, and then sabi sa akin ni Reg, Pas, kayo pa yung magkakasal sa akin ha? Sabi ka na ni Regina. Sabi ko, kanino ba? Doon lang si Johnson nun. Pero sabi ko, kanino ba? Biro ko sila. Pero sabi niya, and then, naintindihan ko, nga, hindi ngayon lang yung nangyayari. May goal pa, may ultimate future pa to. May mangyayari pa. Yung nangyayari ngayon, hindi to temporary lang to, pero yung pupuntahan natin, pang matagalan at eternal. And sometimes we make decisions sa temporal nang hindi natin nakikita yung eternal. We are realigned when we are reminded of the higher purpose or end goal of why we're doing what we're doing. Nare-realign tayo. Bakit ba natin ito ginagawa? Para saan pa ba to? Pag magulo na yung church, bakit pa ba natin ito ginagawa? Ano ba yung purpose kung bakit tayo nag-gather ng 10:30 ng umaga, tuwing linggo, bawat linggo? Ano yung purpose? And that is to lift up, glorify the name of Christ. Yun yung goal. That's why lumalaban tayo sa struggles in flesh and earthly things. It is because we want to love, honor, serve Jesus. As Christians, the end goal is Jesus. Eternity spent with Him. That is the end point of the mission, the goal of the church, for many people to meet Christ. For many people to meet Christ. Nandiyan ba yung slide, Abi? For many people to meet Christ. Ngayon, kaya ko po sinasabi sa inyo to, simple lang, dahil bilang mga Kristiyano talaga, yung temptation ay lumayo dito sa misyon. At nakakalimutan natin na ito yung purpose kung bakit tayo nag-gather tuwing linggo. Hindi po tayo nandito para maibsan ang ating konsensya. Hindi po tayo nandito dahil kinasanayan na lang natin. Lahat po yun kasama. Pero ang ating ginagawa tuwing linggo ay sambahin, kilalanin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at ipakilala siya sa mundo. That is the end point of the Christian mission. Sa verse 7 din po, in-encourage ni Paul na magpatuloy yung church na i-imitate siya. Tulad nung nadinig natin last week, na nagpe-press on towards the goal, na pinag-i-imitate ni Paul, ganun pa rin siya, gayahin nyo to. Gayahin nyo ang aking ginagawa sa verse 17. Gayahin nyo kami yung mga ginagawa namin. Pwede ba natin i-show yung verse kung meron lang? Kung wala, okay lang din. Nandito yung Bible ko. Paul was pushing them, of course, to follow Jesus continuously. Sabi po sa verse 17, brothers, join me in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. So sinasabi ni Paul, gayahin nyo kami, di ba parang ang yabang? Parang ang yabang. Gayahin mo ako. Parang ang yabang naman ito. Pero ang totoo, hindi niya pinapagaya ang kanyang sarili. Ang sinasabi ni Paul, gayahin mo yung panggagaya ko. Yun talagang sinasabi ni Paul. Gayahin mo yung panggagaya ko. Meaning, gayahin mo ako as long as ginagaya ko si Kristo. As long as I am imitating Christ, imitate me. At sinabi niya dito, sa verse na ito, na tingnan mo rin yung iba. Tingnan mo rin yung iba. And keep your eyes on those who walk according to the example you have for us. In earth, our greatest example
Our greatest example would be imperfect people trying to follow Jesus. See how they repent. See how they confess sin. See how they accept correction. See how they give correction away. See how they love their family. See how they love their wife. How they love their kids. Tignan natin yung finances nila. Tignan natin ang buhay nila. Si Jesus ba, kay Jesus ba sumisentro ang kanilang buhay? Dito. May dalawang bagay tayong nakita dito sa unang verse na ito. Una, yung mga buhay o mga tao na worth following, pero pangalawa, yung mga willing na sumunod at gayahin ang buhay nila. Pwede tayong makakita ng godly example sa buhay na ito, pero hindi tayo willing sumunod sa katulad na example na binibigay nila. There must not only be a life worth following, pero tayo mismo, may willingness tayo na sumunod according to the example na binibigay nila. Mga kapatid, alam ko po, ito yung mahirap na aspeto dito. I understand that not all of us can and will obey Jesus dahil marami talagang struggles. Habang nagsasalita ako dito, may mga tumatakbo sa isipan nyo na naghihinder sa inyo sa pagsunod talaga kay Jesus. Habang nagsasalita ako dito, may mga nasa isip at puso ninyo na alam ninyong nagbablock sa inyo pagdating sa pagsunod kay Kristo. At mahirap siya. It's a true struggle of the heart. And mostly, brothers and sisters, yun po yung nangyayari sa atin, ano? Yung pagsunod kay Jesus, dito, even sa mga naunang verse, yung pagsunod kay Jesus, ang hirap talaga. I want to say that, hindi lang siya mahirap actually. Imposible siya. It is impossible to live in obedience to Christ. Impossible yung pagsunod kay Jesus. It is very difficult, it's very hard, it's very impossible. Kasi maa-achieve mo lang yan through the power of the Holy Spirit. You cannot achieve a proper Christian life without the power of the Holy Spirit in your heart. Ang pagpapatawad at pagtanggap. Kaya po mga kapatid, alam kong nag-work ang Diyos sa church natin dahil kaya lang natin nagagawa magpatawad, magmahal, magpatuloy ay dahil nandito ang banal na Espiritu ng Diyos. Dapat yung makita yung mga kapatid na ang pagtitiwala, lakas, biyaya na meron tayo ay galing lang sa Diyos. Ganito rin po mga kapatid, ang hirap maging nanay, lalo na sa liwanag ng pagiging Kristiyano. Kung ikaw ay magulang, ikaw ay ama, ikaw ay ina, at gusto niyong lumaki yung mga anak ninyo na sumusunod kay Kristo Jesus, imposible siya kung wala ang banal na Espiritu. Gusto niyo magtrabaho, gusto niyo kumita ng tapat, imposible siya kung wala ang banal na Espiritu. Aasa tayo sa ating galing, sa ating lakas, sa ating skill, hindi tayo magtitiwala sa Diyos kasi hindi, tingnan nyo kung paano natin maliitin ang panalangin. Kung paano natin maliitin ang kapangyarihan ng Diyos na pwede siyang gumawa ng paraan para sa atin. Parang imposible at parang hindi ko makita. Pero ang totoo, kaya niya. As we follow Jesus, it will not be, hindi lang siya mahirap mga kapatid, imposible siya. Kung wala ang banal na Espiritu. Ito yung encouragement ni Paul. At doon dumating at ngayon nagbigay siya ng contrast. So, ito yung mga binibigay niya. Ito yung mga sumusunod kay Kristo. Doon sa verse 19. For many, tingnan niyo po, for many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross. As followers of Jesus, we heard for brothers that are intentionally unrepentant. We hurt for them. May mga tao po mga kapatid na hindi lang nila alam na mali sila. Ayaw pa nilang magsisi. Gusto nilang mabuhay na merong kasalanan at pinagmamalaki pa nila ito. Bigyan ko kayo ng example. Sa Pilipinas lang to.
Kabit na nga, proud pa. Ako ang pinili eh. Di na nga nagbayad ng utang, proud na proud pa. Dapat lang sa'yo yan, mayaman ka na eh. We rebel in sin. We revel in, pinagtulungan ka namin, buti nga sa'yo sa mga kasinugali mo. We revel in sin. Kaya hindi lang sila disobedient or lost children. Binansagan sila ni Paul na enemies of the cross. Their trajectory is destruction. Ano po yung sinabi dito? Basahin pa natin. Paano sila binanggit ng Bible? Sabi po sa verse 18, for many of you have now tell you, enemies of the cross of Christ, their end is destruction, sabi. Ang dulo nila ay destruction, kadurugan. Sabi dito, their God is their belly. Their God is their belly. And they glory in their shame, with minds set on earthly things. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Yung Diyos daw nila yung desires nila. Yung Diyos nila yung desires nila. Yung Diyos nila yung gusto nilang mangyari, yung gusto nila yung walang doon sa gusto nila maganap. Hindi kung gusto nila mas maraming pera. Yun yung magdadrive sa kanila. Yun yung Diyos nila. And sometimes, nag-glorify natin yon kapag tayo sinasabi natin, uy, grind lang ng grind. At yung way ng Diyos, may sabat, may pahinga. Tapos, i-glorify natin yun na, grind lang kahit Sunday. Kita lang tayo ng pera. There's glory in their rebellion against God. There's glory in that. There's glory in their desires. Yung pangarap na makilala at sumikat, yung pangarap na maging influencer, yung likes and shares ng posts na gusto nating tayo yung makilala, tayo yung sumikat. Dahil dyan, kikita ka ng pera. Dahil dyan, magkakaroon ka ng opportunities. And ang nakakatakot doon is that yung nagda-drive ng desires is their bellies. At ang nakakatakot din doon, yung desires nila, ang pumupukaw sa kanila para magpatuloy. What other earthly desires do we have? Position in work, notoriety, things, matikman, travel. So, makapunta dito, makapuntahan ko yan, gagawin ko to. Those things are not bad. But when they become the ultimate things, doon tayo nagkakaproblema. The enemies of the cross. These are the enemies of the cross. Ito yung Diyos nila, ito yung sinusunod nila. Their desires must be first. Ako muna. Makikita nyo to in simple things. Yung emotions nila, hindi nila mapipigilan. Sasabihin nila yung gusto nilang sabihin. I was rebuked for this. Pagdating sa pagsasalita, pagdating sa hurtful words, ako mismo na-correct dito. And continuously being corrected by this. We have to understand that. We have to understand this is a fight we have. Hindi pwedeng pag mainit ang ulo mo, sasabihin mo lang gusto mo at makakasakit ka. Hindi ganun eh. Hindi tayo tumatakbo sa buhay na ganun. Hindi doon nakasalalay ang buhay natin. That when we speak hurtful things to people na walang preno, hindi yun eh. Even yung mga desires, not only yung possession sa work, notoriety, even that, but even luxury. Gusto natin yung suit natin maganda. Gusto natin yung itsura natin sa iba maayos. Gusto natin ganito tayo at ganito tayo tignan ng tao. Ayaw natin mag-iisip sa atin ng iba yung iba.
Ayaw nating iisipan tayo ng masama o pangit o ng sira-sira. Wag na wag lang iisipin nila yun. At yung desires natin, nadadrive tayo ng ating kagustuhan na bumuka in a certain way, katanggap-tanggap sa mundo at hindi iyon niyayakap ng Kristo. At least para sa atin. They devote themselves to their desires and they are proud of their sin. What do we celebrate this month? What do we celebrate this month? Pride Month. Bakit ko sinabing we celebrate? Part tayo ng culture eh. Hindi naman namin sineselebrate yung pastor. Part ba kayo ng institusyon na may rainbow? Bumibili ba kayo ng mga sa tindahan ng mga mugs na mayroong rainbow? Like it or not, part tayo ng culture na sineselebrate. Nasa kultura tayo na sineselebrate yun. Naalala ko po dati, pagka napag namin ni Jonah sa Sydney, nung may conference sa Australia, yung buong runway, kasi papunta po kami ng Adelaide na yung buong runway, hindi ko alam kung inabutan nila Elaine yun, pero yung buong runway po yun, rainbow. Tapos may dun sa dulo ng runway, bago ka pumasok ng airport, sa customs, may malaking hashtag nakalagay, Love Wins. Sino naman nagpundo niyan, pastor? Kami. Yung nagbayad ng ticket, pupunta namin ng Christian conference. And that's celebrate ngayon. Kung bakit ko po sinasabi yan, mga kapatid, bakit nagiging problema sa akin ito? Is that pag ini-impose na sa iba, I understand. Yung ibang tao, they would say, that's my struggle, nilalabanan ko yan, na-appreciate yun. Pero kung isasaksak sa baga ng lahat ng tao na dapat nating i-celebrate ito yung dapat nating gawin, masakit na. Ano pa po yung proud of their sin? Ano pa po yung pride nila na nandoon? Sometimes, pinagmamalaki pa nila or pinagyayabang pa nila that sometimes when people call out people sa social media, wala silang problema, tawagin silang walang alam, bobo, mga ganong words. Na i-call out. For example, gusto kong iboto to, yan ang gusto mong iboto, bobo ka pala. Ganon magsalita. Ganon mag-call out. Very proud. Ako matalino. Ito yung boboto ko. Ano naman kung yan ang boboto mo? Lahat yan may motibo. But we are proud. May intentionality yung unrepentance natin. Na pag kinall out to, ayaw ko na sa church na yan. Masakit yung sinasabi ng pastor, ayaw ko na. Their vision or the goal of their lives is for the world today. See, dito yung sinabi sa text. Their end is their destruction, the God is their belly. They glory in their shame. And their minds are set on earthly things. Their minds are set on earthly things. Tingnan niyo yung tatlong yon. Yung dulo nito ay destruction. Yung end nito ay destruction. Yung Diyos nila ay ang kanilang mga desire. Pag sinabi po kasi belly, hindi lang po tiyan yan. Ay ibig sabihin po niyan yung desire nila, yung kagustuhan nila. Parang pag gutom ka, ano bang gusto mo? Yun ang sinasabi dito. And they glory in their shame. They glory in their shame. Sin brings shame. Doon sila proud. They want their sin to be known. With mindset on earthly things. Yung isipan natin ay nakaset today sa ating kagustuhan. For the unbeliever, brothers and sisters, I want you to listen to this. For the unbeliever, this is the closest they will get to heaven. Para sa hindi mananampalataya, dito ka na magiging pinakamalapit sa langit. For the Christian, this is the closest you will be to hell. For the unbeliever,
This is the closest. Ito na yung pinakamalapit mo sa durungawan ng langit. For the Christian, this is the closest you will ever be to hell. Mga teacher po natin, sabi nila, yung mga teacher dito sa church, sabi nila, Sarliano daw, parang may pre-trial sa impyerno. Buti na lang trial lang. Buti na lang trial lang. Matagal ang eternity. Kailan ito matatapos? Wala eh. So, ang sinasabi dito ni Paul, yung enemies of the cross, these are people that maaring itong mga to galing sa church eh. Kaya umiiyak si Paul eh. Kaya siya umiiyak. Maaring itong mga to nadinig yung ebanghelyo and they choose to walk away. Makita kayo sa mga TikTok ng mga ex-evangelicals. Alam niyo ex-evangelicals? Dati silang nag-church, tapos sinabi nila, tapos na ang pagkaka-brainwash ko. Tapos na ang pagkaka-brainwash ko. Ito ang totoo sa church. And somehow, that is what we celebrate. Brothers and sisters, ang sinasabi dito ni Paul, pag tinignan niyo mabuti, is yung utak nila, nakaset lang dito sa mundo. They're not thinking of eternity. They're not even thinking of hell. Yung AC/DC, may sinulat kanta, ang title, Highway to Hell. I'm on a highway to hell. Yan, celebration yun ng pagpunta ng impyerno. Pakinggan niyo yung lyrics, it's a celebration. Yes, pupunta tayo ng impyerno. Ngayon, sa mga members patay na, ewan ko kung nasa-celebrate sila. Brothers and sisters, for the unbeliever, ito na ang pinakamalapit nila sa langit. For the believer, ito na yung pinakamalapit nila sa impyerno. May mga enemies of the cross, they live among us. And maybe today, hindi ko po kayo naasok-asahan, pero ito yung totoo. Maaaring habang nakaupo kayo dyan, nadidinig niyo itong turong ito, walang balak na pagsisisi sa inyong buhay. Baka pakinggan niyo to, nadidinig niyo siya, pero wala lang. Uuwi ako, gagawin ko yung buhay ko, tapos na. Tapos na yung Sunday, sabi din ng pastor yung gusto niya sabihin, palagi naman ganyan yan, uwi na lang kami, okay na. And it's done. I hope so. I hope not today. I hope one day may sermon na mag-pierce sa puso niya for the Holy Spirit. May kayang gawin ng banal na Espiritu na hindi ko kayang gawin. I can speak here. Pwede niyo akong pakinggan. Confident enough ako sa skill ko para alam kung papakinggan niyo akong magsalita. Pero ang alam ko, hindi ko kayang gawin kahit kailan. Baguhin ang puso ninyo. Diyos ang gagawa. Paul calls us. Ngayon, tignan niyo yung ginawa. So, pinakita ni Paul. Tignan niyo yung verse 18 to 19. Pinakita niyo yung enemies of the cross. Tignan niyo yung 20. At sinabi, but our citizenship. Pag Kristiyano ka, dual citizen ka, kapatid. Matik. Pag nag-senior ka pa, 3 na yan. Pag nag-senior ka pa, 3 na yan. Dual citizenship tayo. Our country is heaven. Our one true King is Jesus, the perfect ruler. Sino ka? Ano ka? Dilawan? Pulahan? Hindi. Langitan kami. Kay Kristo kami. Yun ang hari ko. Yun ang aking bansa. Yun ang aking hari. Yun ang aking bansa. Ito ang aking mga kapatid. Uuwi tayo doon balang araw. Wala na akong pag-asa sa mundong to. Ang pag-asa ko dapat kay Kristo. Ibig bang sabihin nun, ayaw ko ng good governance? Hindi ba ibig sabihin nun, ayaw kong tumulong sa mahirap? Gagawin natin yun at alam nyo, ginagawa ng church yun. Ginagawa ng ating church yun. We help, we give, but our hope is in heaven. Our King is Jesus. Siyang hari natin. Sige, palakpakan natin ang Diyos. The citizenship that we have is heaven. Paul calls us to say that our lives do not end here on earth. Sinimulan niya agad to na huwag kayong tumingin sa mundo. Dito talaga kayo nakatira. Kaya nalulungkot ako pag yung church, inubuhos na yung oras nila sa politika sa mundong to. Mga kapatid, walang butuhan sa langit.
Walang isisave doon na Holy Seat Club. Walang Smartmatic doon sa langit. Pagpunta natin sa langit, may hari na si Jesus at hindi siya papalitan. Walang termino si Kristo. Hindi niya kailangan ng poster. Hindi kailangan ni Jesus ng kampanya. Hindi niya kailangan umiti. Hindi niya makapagkamayan. Hari siya at siyang masusunod. Mga kapatid, hindi natin kailangan ibenta si Kristo. Kung ikaw ay hindi pa naniniwala kay Jesus, ito makinig ka sa akin kapatid, hindi nakikiusap si Jesus sa'yo. Hindi kanya kailangan mo siya. Ulitin ko, para malinaw lang tayo, hindi nakikiusap si Jesus sa'yo. At hindi kanya kailangan, kapatid, ikaw may kailangan sa kanya. Mahal ka niya, oo, pero Diyos siya kahit wala ka. Tayo, sino tayo kung wala siya? Jesus does not need us, brothers. We need Jesus. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Ang sabi po dito, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Pa-flatter po ako mga kapatid. Every time, alam niyo kung bakit tinatry kong kumain ng healthy at pagbawas at paglalakad-lakad. Kasi lagi na lang akong rarayuma. Sabi ko, gusto kong maglakad ng maayos. Kaya paglakad ng maayos, kaya lahat na magpapanik sa amin. Pero kahit kailan, hindi ko pinangarap yung katawan niya. Kay Joseph. Akin ang katawan ni kay Joseph. Kaya sila kay Marlon. Okay naman yun eh. Okay naman yun. If your bodies are good, wala tayong problema doon. Pero can you imagine yung glorious resurrected body? Can you imagine yung body na wala ng sakit? Wala ng karamdaman, wala ng edad, wala ng pighati. Sabi dito, who will transform our lowly body to be like His glorious body? By the power that enables Him to subject all things to Himself. Anong ibig sabihin dyan mga kapatid? Mga kapatid, yung mangyayari po sa atin, yung transformation na to, ang tawag po dito, hindi po resurrection. Ang binabanggit dito, post-resurrection. Yung nangyari kay Jesus noon, na nabuhay siyang muli, mangyayari din yung sa atin. Kaya binanggit sa Colossians na siya ang firstborn among the dead. Siya yung panganay, siya yung unang nag-resurrect. At tayo, katulad ni Jesus, pag tayo namatay, magre-resurrect din tayo. Ito'y doktrina na ang tawag natin dito is kasama to sa golden chain of salvation. Resurrection, may susunod pa doon. Glorification. Mabubuhay tayong muli na wala ng kasalanan at hindi na makakatikim ng kamatayan kailanman. Ito ang Kristiyano. In Him, there will be no more sickness. In Him, no more pain, no more death. He will wipe the tears off our eyes. Sino dito yung umiyak? Kagabi lang. Nitong linggo. Sino dito yung umiyak at lumuha? Sino dito yung sinabi, Panginoon, pagod na ako? Diyos mismo ang magpapahid sa iyong mga mata. Diyos mismo ang magsasabing, welcome, well done, good and faithful servant. Lahat ito magaganap pagtapos ng mundong to. Tignan niyo yung lingwahe ni Pablo. Lahat ito magaganap pagtapos ng mundong to. The same Spirit that is in us is the same Spirit that raised Jesus from the dead. The Holy Spirit that convicts sin before is the same Spirit that convicts sin now. Ang bumuhay sa Diyos, kay Kristo Jesus, ay ang Espiritu na nananalaytay sa mga Kristiyano. The same Spirit, the Holy Spirit that convicts sin before, is the same Spirit that will convict sin in us. Brothers and sisters, hindi yun nagbago. We have the same gospel.
We have the same Jesus. Kaya ganito mga kapatid. Can you imagine pag na kay Kristo ka, darating ang araw na lahat ng iyong kasalanan ay inabsweltohan ng dugo ni Kristo. At hindi lang yon. Titignan ka ng Diyos na ikaw ay anak niya, tatanggapin ka niya sa kanyang kaharian, ikaw ay minahal, pinatawad, pinatanggap, at wala ng sakit. Kung maniniwala ka kay Jesus, bakit mo ipagdadamot yung Ebanghelyong yun? Bakit mo ipagdadamot yun? Bakit natin ipagdadamot yung mensaheng yun kahit kanino? Sino po yung natutuwa na maraming dumadalo sa ating church? Masaya po ba kayo? Alam niyo mga kapatid, ito yung totoo. Nawa, mas maintindihan niyo yung salita niya. Nawa, yung salita niya ay pumasok sa inyong puso na kayo mismo ibabahagi niyo to. Ang malungkot kasi, nandito tayo, nagdiriwang tayo, pero wala tayong balak ibahagi ang kanyang salita kahit kanino. Sinong malungkot? Malungkot na nandito tayo, nakaupo, makikinig, linggo lang to, bukas Lunes, wala na. Tapos na, uwian na. Kaya sinasabi dito ni Pablo, yung hinaharap ninyo. Dito, I want to end this sermon with this. Kaya nagpapatuloy ang church, iproklama ang Ebanghelyo dahil ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay kay Kristo lang. Walang gamot na magagawa. Kasi mga kapatid, ang pumapatay noon sa mga tao, dysentery. Kaya nabuo yung penicillin. Ang pangarap ng ibang researchers sa Harvard ay iinom na lang sila ng capsule at magagamot na yung cancer. Iinom ng capsule, magagamot ang AIDS. May mga technological advancement na kahit yung kidneys, kahit na yung bahay bata, kaya nang i-repair. Nandiyan na yung tissue repair, naandyan na yung ang dami. Ang daming pwedeng gawin na pwedeng masolusyonan ang sakit ng tao. Hindi kailanman masusolusyonan ang kasalanan ng puso. Walang ibang sagot doon. Naiintindihan nyo na ba na ang sagot lamang sa kaligtasan ay si Kristo? Na tuwing linggo, hindi kayo nagsasayang ng oras dito na madinig ng aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa, dapat naming makita at sambahin na si Jesus ay buhay. Siya ang dahilan. Siya ang aking Kaya pag pumunta tayo dito, hindi natin tinataas ang ating sarili. Hindi tayo yung may destiny tayo, meron tayong vision, meron tayong calling. Hindi tungkol to sa atin, tungkol to sa Kanya. At walang iba. This is why we pray for people to meet Jesus. This is why the mission is so important. This is why we reach for people. Success today is nothing compared to the life we will have in Jesus. Kaya mga kapatid, kung napapagod kayo ngayon, do not be weary in doing good. For in the proper time, you will reap a harvest. Ano yung harvest ng Kristiyano? Eternal life with Jesus. Sinare natin ang gospel, napagod tayo. Yung iba uuwi pa, galing pa sa ibang lugar. I remember si Jones mag-preach, umuwi pa siya galing Manila. Mamaya si Nika mag-share, galing pa silang Manila. They will be here, they will share. Nung linggo po, humabol pa ako, galing akong Taguig, humabol ako dito para sa evening service. At lahat ng sacrifices na yan, lahat ng pwede mong kitain, tinalikuran mo, pwede mong gawin para sa Ebanghelyo. Lahat ng yan, darating ang araw, madidinig natin, well done, good and faithful servant. Darating ang araw. Hindi ngayon, pero darating ang araw. The great reward for following Jesus is there. Brothers and sisters, ilaban natin ang pagsunod kay Kristo.
Kaya nakalagay sa 4 verse 1, let me read. Therefore, my brothers, whom I love and long for, sabi ni Paul, my joy and my crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. Bilang pastor niyo po, mahal ko po ang ating church, mahal ko po kayo. Mga kapatid, mula sa liwanag, nababalik si Jesus, mabubuhay tayo muli sa Kanya. Tayo sa Ebanghelyo, na alam natin ito ang totoo. Lumawaksian ang kasalanan, magpatuloy kay Kristo. Dahil may habang buhay sa ating Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang Diyos.